Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kahit paanong sabihin ng PIDEA, alam lahat ni former President Rodrigo Roa Duterte ang mga taong kabilang sa narkolis dahil siya pa umano ang umimbestiga. Tunay ngang kasama si Kuting sa nakaraang war on drugs. Kung inyo pang naaalala yung panahong nakabandage ang kamay ni Kuting noong siya ay nangangampanya, dahil pala ito sa ginagamit niyang pinagbabawal na gamot. Kaya naman pala hindi makapagdesisyon si Presidente Kuting dahil sa influensya ng pulburon. Tunay na ngang sira na ang unit team. Wala naman tayong magagawa dyan dahil si Kuting naman ang sumira sa tandem na ito. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At para sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "I support the Dutertes, ramdam mo ang bugso ng damdamin ng mga attendi sa Davao Rally. Ramdam din ng mga genuine and sincere na concern ng mga Duterte sa bansa natin. They are truly the real public servants. Ramdam mo that Filipinos are well taken care of by the family Dutertes. God bless the Dutertes family." At sabi din naman ng isang netizen, karamihan parang seditious speech sa pananaw ng iba ni Digong, halatang nagulat yung ibang audience na shock sila. Lahat ng nakarinig, lakas ng impact talaga. At sabi din naman ng isang netizen, kapag nagsalita ang Duterte lalo na si PRRD, tagus sa puso, may damdamin, malasakit sa kapwa, may prinsipyo, paninindigan, patas lumabat at hindi traidor sa bansa at mamamayan. Tignan po natin ano po mga pinag-uusapan lahat ngayon? Yung bira ni Baste, Marcos resign, no? Yung bira ni PRRD, bangag. In fact, yung tinanong po, wala po nagtatanong sa mga Duterte, wala po nagtatanong sa ibang kampo kung ano po reaction nyo sa nangyari po sa Quirino. Ano po reaction nyo sa mga sinabi sa Quirino? Wala po nakakaalam kung hindi po pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan kung ano po yung naganap sa Quirino Grandstand. Yun po yung impact na sinasabi natin, no? Grabe. As in, grabe. No? Yan po ang sinasabi natin na kung hindi pa rin po kayo naniniwala na ang husay sa politika ng mga Duterte, isa-isahin po natin yung naganap po. Yung sinabi ni Baste, biglang instant superstar si Baste. Alam niyo po, pag si Baste po tumakbong presidente after ni Sara Duterte, hindi po magdududa yung mga tao na kaya niya. Kahit na ano pong sabihin yung pangangantyaw sa mga Duterte, hindi nyo po mapapantayan yung impact ng ginawa nila. Isang araw lang po yan. Isang araw lang po yan. Yan yung sinasabi natin na may impact. Sila po, buhat nung nagsimula po nung kay Sara Duterte, binakbakan nila yung confidential fund. Buhat po nung binakbakan nila yung confidential fund, hindi na po sila tumigil. No? Sari-sari po. Hindi na nila tinantanan. Confidential fund kay Sara Duterte, pagpapapasok ng ICC kay Digong, 51 billion kay Pulong. Si Baste lang ang hindi nila. Kung sino hindi nila binanatan, yung palang pinakamatapang. Grabe po. Grabe, lahat sila nag-react. Nakalimutan po na may ginastos. Nakalimutan po na naghakot ng tao. Nakalimutan po na may nululaunch silang kung ano man yung gusto nila i-launch sa Quirino Grandstand. Wala pong impact yung naganap sa Quirino Grandstand. Yan po ang real talk. No? Ang pinag-uusapan po ngayon lahat ng naganap sa Davao City. Ang reaksyon nila,
yung naganap sa Davao City, hindi po sa walang katuturan, nalusa, walang silbi, walang impact. Okay. Pati po yung fentanyl, kinakailangan nilang sagutin, eh, 'di ba? Kinakailangan nila magkaroon ng sagot. Ang naisip nila pinakamabisang sagot, fentanyl. So, bintangan, 'di ba? May binibintang, alam po ninyo, talon-talo po kayo. Ang eventually ang magpapasya po ng lahat, ha? Alam niyo po kung sino po magpapasya ng lahat? Yung mamamayang Pilipino. Yan. Yan ang katotohanan. Yung mamamayang, alam niyo po kung paano ko natitiyak na eto kusa. Iba kasi yung kusa, eh. Kami kusa kami, wala kaming nakita niyo naman 'tong kwarto ko. Yung ibang mga vlogger nakauwi na. Talagang kanya-kanyang ano yan, sa pronouncement. Pupunta kayo doon, magpapa-register kayo, sarili niyong hotel, sarili niyong gastos, sarili niyong pamasahe. Yun po yun, eh. Pero ang dami po, pati po sa barangay. Kaya nga po libreng tatak lang yung kayang ibigay nung ano, eh, nung mga taga City Hall. Libreng tatak lang po ng t-shirt. Magdala po kayo ng t-shirt, wala silang pampa-t-shirt, libreng tatak lang. Pero dinagsa pa rin. Okay. Alam po na eto na po 'no, wala na po yang ano na yan, yung titignan niyo po kung may impact talaga o wala yung mga nangyari sa kung ano yung resulta. Unang kumurap kasi ang tapang ng mga Duterte. Nakita ko po kung gaano po talaga katapang yung mga Duterte sa live, 'no? Nakita ko po yung galit, tapos the way na paano sila mag-sway ng mga tao. Paano ka yung alam niyo yun, yung naiintindihan mo kung saan nagmumula yung kanilang galit. Tapos tama yung ikinagagalit nila. Tatapatan niyo ng mga numero-numero, tatapatan niyo ng mga kung ano-ano, eto na nagawa ng ating Pangulong Marcos. Wala pong importante, hindi po importante 'yan, 'no? Sa totoo lang po, yung sasabihin niyo, eto na, may numerong ganito, pumasok na ganito, hindi po 'yan. Yung makatotohanan po yung nararamdaman, nagbalik na yung droga, 'no? Nariyan na uli yung mga kriminal, nariyan na uli yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po ramdam ng tao yan, eh. Nakita ko na naman sa NAIA, meron na naman nagbabalot ng meron na naman nagbabalot ng kanilang mga bagahe. Uso na naman yung bukasan. Hindi niyo po madadaan sa tokes yung mga tao, 'no? Hindi po 'yan sabihan niyo lang na, ang dami na nagawa, congratulations kay BBM, nakapagpatayo na ng farm bill, congratulations, namigay ng mga lupa, yung ramdam ng mga tao, hindi yung alam niyo, yung sinabi ni Baste na yun ang pinag-uusapan. Yung sinabi ni PRRD na bangag, meron tayong adik na pangulo, yan na po ang pinag-uusapan. Ulitin ko, hindi po ako nagsabi niyan. Sila po nagsabi niyan. Hindi, mga baka, baka bintangan niyo ako na ako nagsabi niyan. Si BBM po nagsabi niyan. Ngayon bigla kayo naghahanap ng ebidensya, di ba? Di ba? Ito po, labanan to ng propaganda. Patalinuhan. Naiintindihan nyo? Nung binabakbakan ninyo si Sara Duterte,
Paalala lang natin kung anong ginawa ng mga 'to, kung anong ginawa ninyo sa mga Duterte. Baka nakalimutan niyo, baka feeling api kayo, Nananahimik ang mga Duterte, 'no? Yung unity team, bagamat ayaw ayaw na ng marami, ang mga nauna namang mag-real talk po tayo. Ang mga una pong bumaliktad, mga Marcos loyalists. Yan ba si si Maharlika, hindi ba Marcos loyalist yan? Yan ba si Vic Rodriguez, executive secretary mo, bumaliktad sa'yo? Hindi ba mga Marcos yung mga yan? Huwag niyong isisi sa mga Duterte na yung mga bintang ninyo nasa simula pa lang gusto namang agaw ng kapangyarihan ni Sara Duterte. Walang naniniwala. Dahil kami, hirap na hirap kaming kumbinsihin si Sara Duterte. Kaya nga meron sararan. Hirap na hirap kaming kumbinsihin. Number 1 ka sa survey. Bakit hindi ka tumakbong presidente? Ayaw niyan tumakbo. Ayan si Atty. Glenn Chong. Supposedly, ano rin yan, di ba? Yan yung mga unang bumaliktad, mga Marcos loyalist yung mga yan. Napahiya pa. Si Digong daw ang napahiya. Wala nga pong pinag-uusapan na na nangyari sa Quirino Grandstand. Hindi po pinag-uusapan yung nangyari sa Quirino Grandstand. Duterte pa matapahiya. Ano ba namang utak meron kayo? Kayo nga, sige nga, sabihin nyo nga kung ano yung mga speech meron doon. Pero kayang-kayang sabihin sa inyo kung ano yung mga speech sa Davao. Baka pati mga loyalista wala nakaalala kung ano yung speech sa Quirino Grandstand. Magtapatan tayo, sasabihin nyo, napahiya ang mga Duterte. Alam ng tao yung mga speech dito sa Davao City. Dyan sa Quirino Grandstand, may natandaan pa, miski yung mga loyalista. Baka nga hindi kayo nanood Dahil tinamad kayo. Mag-real talk tayo. Nanood ba kayo o kay PRRD kayo nanood? Kay Duterte kayo nanood o dun sa Luneta? Fentanyl pa more daw. Sige, tanggalin natin yung mga yan. Kala ayaw nyo pala rito Okay, balik po tayo. No? Ito po, unang bira. Sino ang kumurap? Sino po ang kumurap? Ano na mangyayari sa PI? Comelec, ano sabi ng Comelec? Suspended muna. Antindi. Ang unang kumurap, Comelec. Alam niyo na kung bakit. Pero nung una, napakatapang ng Comelec. Anong sinasabi ng Comelec nung una? Nagpapasa sila, i-receive namin, magbibigay kami ng certification. Yun, ganun lang. Kaya tuloy-tuloy. Nagpapasa, certification, biglang nagwala yung mga Duterte sa Davao. Apektado lahat, buong Pilipinas. Teka muna, stop muna natin to. Puta, baka madamay tayo, sabi ng community. Wait lang. Teka lang muna. Malakas pala puwer. Sino ang unang kumurap? Ginastusan niyo yung PI ng napakalaki. Bakit? Dinig na dinig yun. Tama si Caitlyn, tama. Ginastusan nyo ng malaki yung PI. Yung supposedly ay tatanggap.
Putya, hindi po pwede. Mayayari kami sa taong bayan. Teka, ibang klase pala 'tong mga Duterte. Akala namin, spent force na 'tong mga Duterte. Ha? Akala namin kahit na ano nang gawin ng mga Marcos Romualdez pwede na. Hindi pala. Nung nanawagan, isang araw lang po. Alam niyo yung trinabaho nila? Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon? Anong sinasabi nyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan nyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong, nagbigay kayo ng ebidensya na binulsa niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapasya kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung PIDEA? Ang sabi ni Tatay Digong ang linaw. Nung mayor pa ako. Yung PIDEA nung mayor pa siya. Ngayon, PIDEA ngayon na magsasalita. Kayo naman. Kayo ba pinanganak ngayon lahat? Iba yung PIDEA ngayon, iba yung PIDEA noon. Durog kayo ngayon. Comelec, bumigay. Stop muna. Ang gusto nyo siguro, no? I-railroad. Nakakatawa po kanina. Gusto nilang gawing malaking issue. Ha? Yung hindi pagpansin ni Lisa Romualdez. Pinagtatawanan ng mga nasa Twitter na Marcos loyalists. Hindi raw pinansin si Sara Duterte. Ano ngayon? Hindi ba tirang pikon yun? Ang itanim nyo, bakit naroon si Sara Duterte at naghatid? Di ba? Hindi nyo maipagpag si Sara Duterte. Ingat na ingat kayo. Lahat ng mga supporters, lahat ng mga vloggers, anong gustong gawin? Tanggalin na yan si Sara Duterte. Ha? Bakit ba nariyan pa yan? Lahat na ng kapatid, lahat na ng tatay. Correct. Lahat na ng tatay, lahat na ng kapatid na nanawagan na mag-resign to. Binabanatan na si PRRD. Pero wala kayong magawa kay Sara Duterte. Kundi siraan lang. Bakit hindi nyo matanggal? Di ba? Pucha. Kitang-kita sa reaction ni Lisa Marcos Yung gigil, yung galit, yung asar, sama-sama. Nung nakita si Sara Duterte doon. Hindi nyo, sa tingin nyo ba, hindi sinadya ni Sara Duterte yun na magpakita doon? Ano ba? Ano tayo? Political ano tayo? Banatan tayo sa politika? Political chessboard ng Pilipinas? Sige. Kala nyo magagaling kayo? Ano nangyari doon sa... Ito po ang sukatan ko Unang bira. Ano nangyari doon sa ginastusan nyo sa Quirino? Pinag-uusapan ba yung nangyari sa Quirino Grandstand? Ni isang salita doon, walang binabanggit sa mga dyaryo Akala nyo siguro maghakot lang kayo. Yun ang pinakamalaki yung pagkakamali. Tinapatan nyo yun. Tinapatan nyo. Maaring mas marami kayo nahakot. Kasi hindi naman naghakot tong mga Duterte.
In fact, marami pong hindi nakapasok dun. Dun po sa aming seminar ng mga leaders ni Duterte, marami pong hindi nakapasok dahil lang sa wala silang pangalan na yung venue po ay sobra-sobra. Grabe, sabi ko nga, ibang klase talaga tong mga Duterte. Ano po nangyari sa Quirino? May nag-uusap po ba sa mga sinabi sa Quirino Grandstand? Wala pong epekto yan. Yung gusto sana nila na, ito ang lakas-lakas ng Marcos. Binera sila ng magkakapatid na Duterte, tapos yung tatay, knockout. First round, bagsak. Tapos si Tambi ngayon, nawala na yung pangisi-ngisi ni Tambi tuwing iba itsura ni Tambi ngayon. Nasabon siguro ng mga Marcos. Kung ano-ano kasi pinaggagawa mo. Ngayon, mukhang tameme si Tambi ngayon. Nawala na yung di ba pag ini-interview yan, akala mo yung napakataas niyang tao na kayang-kaya niya lahat. Magtrabaho kasi kayo dyan sa Senado. Senado binibira niya na magtrabaho. Yung Duterte, hindi niyo mabira. Pakita kayo ng ebidensya. Bakit? Tambi, nagpakita ba kayo ng ebidensya na may katiwalian sa confidential fund? Wala naman, tinanggal nyo lang. At napahiya si Sara Duterte. Nagpakita ba kayo ng ebidensya na may katiwalian sa 51 billion? Wala naman, pinakalat nyo lang para may pantira kayo. Nagpakita ba kayo ng ebidensya? Bakit nyo inimbitahan yung ICC? Anong purpose ng pag-imbita nyo sa ICC? To show fairness? Hindi. Para ipakulong si Duterte. Si Duterte lang naman may kaso. Yung sunod-sunod yung ginawa, simula Setyembre hanggang kay pulong na 51 billion, isang araw lang tinapatan ng mga Duterte. Yun ang tinatawag na impact. Yun ang tinatawag na genius move. Sa totoo lang, yung bira ninyo sa mga Duterte na napakahaba na, walang epekto eh. Sino number 1? Sa presidential survey? Sara Duterte. Nakahabol na nga yan si naungusan na nga ni Tulfo. Wala na rin si Tulfo ngayon. Iniiwan na rin ni Sara Duterte. Yan, bago pa sila bumira, bago pa bumira yung mga Duterte. Ngayon, expect nyo gaano nakataas sa rating susunod yung mga Duterte. Sasabihin nyo, kala nyo effective yung fentanyl sa mga utak nyo, mga supporter. Kasi kinakailangan yung may paliwanag. Bakit? O sa totoo lang, kayo, mga supporter, di ba gusto nyo nang ipakulong si Digong? Kasi sedisyon. Sige nga, subukan nyo ngang hulihin. Bakit hindi ipakulong? Sasabihin nyo. Bakit hindi nyo, wala kayong magagawa sa mga Duterte? Hindi nyo ba naisip na baka sinadya ni Digong yan? Hindi nyo kayang isipin yung iniisip nila eh. Advance sila mag-isip lahat eh. Di ba? Habang pinagre-resign, tignan nyo si Sara Duterte. Kung paano niya siya magsalita, paano nyo bibirahin na naman si Sara Duterte. Habang umaatake ang kanyang mga kapatid. Wala kayong magagawa, pinagtatanggol ako. Yung sinasabi ni Sara Duterte dahil kagagawan nyo rin yan. Pero ayaw kong mag-resign si BBM. Pero kayo, tinanggap na ninyo, People's Initiative, no? Tinatawanan lang ba? O di ayos.
Tinatawanan lang ni PBBM. Pero ano po impact nun sa international community? Hindi niyo naisip yun, no? Bakit na nga uli? Ito, tanong lang natin, ha? Bakit na nga uli umiikot si BBM? Bakit na nga uli? Kaya umiikot si BBM. Oh, walang impact sa inyo yan kasi mahina kukotin nyo eh. Talagang walang impact yan kasi mahina kukotin nyo. Pero sa gobyerno ni BBM, malakas po impact niyan. Tanungin kita, bakit na nga umiikot sa buong mundo si BBM? Naghahanap ng international investors. Uy, thank you very much. Sa wakas, meron din nagpa-star. Amador Puertes, nagpa-star. May nagpa-star din, no? Amador Puentes, maraming salamat sa 10 stars. Hindi, tanong ko ulit kayo. Bakit na nga umiikot sa mundo? Para mag-attract ng foreign investors. Walang impact, ha? Sa tingin nyo, makaka-attract pa siya ngayon? Sa tingin nyo, yung mga international investors, hindi yan nakikinig kay Duterte? Isip-isip kasi kayo. Akala nyo, thank you very much kay Lucia Pert na nagbigay po sa atin ng 50 stars. Yan si Lucia Pert. Thank you very much po. Lucia Pert. Sa tingin nyo, yung international community, hindi yan makikinig sa dating Pangulo na sikat na sikat? Saan ba sikat si Duterte? Sa war on drugs. Sa war on drugs sikat. Tapos i-announce niya na may addict tayong presidente. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo epekto nun? Sa inyo walang epekto kasi kahit na anong gawin sa inyo, supporter kayo eh. Ganun talaga. Di ba? Sa tingin nyo, wala nakanood niyan, dito lang yan. Ay, Pandabaw lang yan. Bawal yung panoorin sa ibang bansa. Yun sa tingin nyo? Real talk tayo naman. No? Mag-real talk tayo. Alam nyo, lahat ginagawa nitong administrasyon na to kasi wala nang pumapasok eh. Tokis-tokis lang nila yung mga pangako na pumapasok. Rowena Cruz Llamera, thank you very much sa 50 stars. Tama, sikat po talaga siya sa war on drugs. Kaya pag sinabi niya na yung Pangulo ngayon, sa tingin niyo hindi siya paniniwalaan ng ibang bansa? Kayo naman. Amador Puertes, solid fan, solid Duterte from England, United Kingdom. 10 stars again, mula pa rin kay Amador Puertes. Kahit hindi nyo po aminin, ito lang po ang tanong ko sa inyo. Kasi inano ko yan, yung showdown eh. Nung Sabado yan yung topic ko, showdown bukas. Sino nagwagi sa unang showdown? Ako, binugbog tayo ni Amador Puertes ng stars. Ang nanalo po talaga, wag na tayo magkunwarian. Kaya kayo naggaganyan, kaya may rally para may impact. May impact po ba yung Quirino Grandstand? Baka nga kahit kayong mga loyalist, magsabi nga kayo kung ano pinag-usapan doon. Baka nga pati kayo. Baka nga pati kayo, dito kayo nanood kay PRRD. Anong impact daw? Sinabi ko na nga eh. Pero kung mahina ka umintindi, ano daw impact? The mere fact na pinag-uusapan yung mga sinabi ni Baste, ni PRRD, ni Pulong. Thank you very much kay sino ba to? LG na nagbigay sa atin ng 50
Yan. Add na natin siya as moderator. At thank you very much kay Nancy Solomon. Solid Maharlikan Sir from Irvine, California. Nagbigay na $9.99. The mere fact na pinag-uusapan yung mga sinabi nila ng media na hindi naman nagbabayad yung mga Duterte. Ganun ka-impact yun. Kung hindi mo naintindihan yung ibig sabihin ng impact, ano magagawa namin? Ang walang impact yung Quirino. Walang nag-uusap tungkol sa Quirino. Ano yung mga speech na sinabi dun? Huwag kang mag-alala. Yung pinakamalaking impact niyan, mag-abang ka ng maipagmamalaking foreign investors. Daprex, thank you very much sa $99. Amador Puertes, thank you very much sa $75. 75 stars pala. Ang dami na stars nito ni Amador Puertes. Daprex, 99 stars. Sino kaya pupunta bukas sa investigasyon? Ano po yung investigasyon? Nakakatawa, walang ebidensya daw. Trolls. Nataranta po lahat eh. Ngayon, isa pang ulitin ko lang yung impact, baka nakaligtaan niya. Ang impact po niyan, ito na, sagutin kita. Dahan-dahanin lang natin, mukhang mahina umintindi dito si Clint. Clint, ang balita, hindi na itutuloy ng COMELEC yung pagtanggap ng People's Initiative signature. Unang impact. Ikalawang impact, pinag-uusapan sa lahat ng media, social media, pati sa traditional media, yung mga sinabi ni PRRD. Hindi nagre-react yung mga Duterte sa sinabi sa Quirino Grandstand. Pero yung presidente ng Pilipinas nag-react sa sinabi ni PRRD sa Davao. Hindi mo pa rin naintindihan? Yung impact? Wala ni isang Duterte vlogger ang nagsasalita tungkol sa naganap sa Quirino Grandstand. Wala ni isa, ewan ko kung merong BBM vlogger. Ganun ang impact sa mga hindi makaintindi. Lucia Pert, thank you very much sa 5-star. Wala pa ring impact. Puta, doon pa lang eh. Mahina talaga eh. Pasensya na kayo. May kakulangan talaga sila dito eh. Naghahanap pa ng impact eh. Pinatigil na nga yung pagtanggap ng ng signature eh. Yun ang impact nun. Ano pa? Ano pa impact? Lahat ng dyaryo, pinag-usapan yun. Mismo yung presidente, nagbigay ng reaksyon. Fentanyl. Yung Duterte ba, nagbigay ng reaksyon dun sa may Quirino. Wala na nga nakakaalam na may nangyari palang rally sa Quirino. Di ba? Kaya naniniwala ako na, okay, alam niyo po, unang round pa lang naman to. Titignan natin kung paano babawi yung mga BBM. Di ba? Kasi ang tagal nila eh. Mula Setyembre, bumibira sila hanggang kahapon. Hanggang nung Sabado, 51 billion, binibira nila yan. Pero isang araw lang na bumira yung mga Duterte, yun ang tinatawag na impact. So hindi pala paramihan yan. Palakasan na impact. Uy, hindi natin. Lori Bitana, thank you very much sa 27 Canadian dollars na pangkape. Lori Britannia. Ito pa, meron pa isa.
Teka lang ano natin yung mga nagpakape Susaku Rukawa, 500 pesos. Thank you very much sa mga nagpapakape. Okay. So first round po Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!